Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Noong nanako po ang mga Japanese noong Second World War ay nilooban po ang lahat ng bangko halos sa Southeast Asia at maging ang mga bahay po ng mga mayayaman, museum at kung ano-ano pang kanilang mapakinabangan ay tinangay at nadala po sa bansang Pilipinas. At nung sila po ay makorner at wala ng ibang paraan upang madala ito sa kanilang bansa, ay ibinaon na lamang po ito dito sa ating bansa. Nasaan nga ba ang mga kayamanan na ito? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon, at ang ating pong topic ay tungkol po sa ikes at saka yung cross. Ano nga ba ang pinagkaiba ng cross at saka yung ikes? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. Today's topic nga po mga ka-treasure hunter ay tungkol po sa pinagkaiba ng ikes at saka yung cross. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon, kung ano po ang pinagkaiba nilang dalawa. Kung makakita tayo ng cross at kung makakita tayo ng ikes, ano po ang ibig sabihin nito? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo sa abot po ng ating makakaya, kung ano po ang pinakamalapit nitong kahulugan, at ayon po sa ating mga nadiskubring mga ebidensya kung nasaan ang kayamanan kapag nakakita tayo ng cross or ikes. Pag-uusapan nga po natin mga ka-treasure hunter ang tungkol po sa cross at saka ikes, kung ano po ang pinagkaiba nito. Ang cross po mga ka-treasure hunter ay mahaba yung isa at maiksi naman yung nasa gitna. At ang ikis naman po ay pantay ang kanyang sukat. So kung mapapansin natin, may pinagkaiba po ang cross sa ikis. So alamin po natin yan, kung ano po ang ibig sabihin ng ikis at ano ang ibig sabihin ng cross. Unahin po natin yung kahulugan po ng cross mga ka-treasure hunter, kung ano ang ibig sabihin nitong cross ayon po sa ating nadiskubre at sa mga ebidensya po na ating na-recover, kung nasaan ang kayamanan at kung ilan ang nakabaon sa mga ganitong klaseng marka. So pag nakakita tayo ng cross mga ka-treasure hunter, ay ang ibig sabihin nito ay nasa gitna ang treasure ng creek. Sinasabi nilang yung dinadaluyan ng tubig kapag umuulan o medyo dinadaluyan ng mga mahihinang agos ng tubig, yan po ay creek. So makikita natin yung creek ay similar doon sa cross na tinutukoy. So kapag nakita natin yan, ay multiple deposits o marami po ang nakabaong kayamanan. At yan po ay ang sinasabi ng dulo ng cross. Na ang ibig sabihin ng cross na yan ay maraming nakadeposito. Magiging
directional arrow itong dulo at susundan po natin yan. At sa kabilang mga sulok niyan na kanyang itinuturo ay may mga sikreto yan. Pero ang pinaka meaning po ng mga cross na ganito ay nasa creek ang nakatagong kayamanan, sa gitna ng creek, at nasa gitna rin ng taniman o rice field. So either creek ang ating hahanapin, kapag walang creek ay rice field o yung pinagtataniman. At sa gitna po talaga ng pinagtataniman, nandiyan po ang sikreto. Ayon po sa ating mga nadiskubre sa experience ko, na nakita ko yung sign na marker na cross, at nung akin pong natagpuan ang sikreto ay nasa gitna ng taniman. At mayroon din po doon sa creek na kung saan may nakatago na sikreto. Yan po ay ang tinutukoy ng cross. At ayon po sa cross ay maaring may deposito na ito na marami o multiple. 1, 2, 3, 4 at pang-5 ang nasa gitna. Ibig sabihin ay napakahusay ang pagkagawa ng ganitong klaseng marker. Nagsasabing napakaraming nakatagong kayamanan o multiple ang kanila pong itinago na treasures. At ang karamihan pong kasamahan nitong markers ay hugis puso at triangular na punong kahoy. So may mga triangle o mga pusti pa na ibinaon na nasa gitna ng taniman na nakatriangular, na may tuldok o may isa pang pusti sa gitna na pagpurmang cross din. At yung sa creek naman na tinutukoy ay mga nakaukit na mga parang cross doon sa mga bato, ay ang tinutukoy niyan ay ang creek na may nakatago din doon sa gitna mismo ng creek. Kung mapapansin natin, purmang cross din yung creek. Kapag iginuhit natin yan ay parehas dito ang kanyang angle sa mapapansin natin o makikita natin purma ng creek, na kung saan yun po ang tinutukoy ng cross. Ito po ay makikita natin sa mga bulubundukin. Subalit kung makakita tayo ng cross naman sa mga syudad, ang tinutukoy po niyan ay simbahan. So kung malapit po tayo sa syudad at wala tayong taniman na makikita, ang cross ay tumutukoy sa old church o sa lumang simbahan. So ang tinutukoy niyan, kapag nakita natin na inukit sa bato yan at malapit po yan sa syudad, ay yan ay tinutukoy ng mga churches po, mga ka-treasure hunter. So yan po ang kahulugan ng cross. So ang pinagkaiba po niyan sa X ay medyo malayo, mga ka-treasure hunter. Atin pong ibahagi sa inyo ang pinagkaiba nito sa X na sinasabi. So ang X po, mga ka-treasure hunter, ay pantay. Yan, kung mapapansin niyo, pantay yan. Yan po ay isang uri ng marker na landmark na nagpapatunay na may nakatagong kayamanan sa paligid. At karamihang mga X na may mga giveaway ay yung mga may buto ng tao. So yung mga nadiscovery po ng isa nating kasama na nakakuha ng mga gold coins na na-recover niya kasama yung naka-X na mga bangkay na ganito, ay nakuhanan niya ng mga gold coins. At yun po ang giveaways. At medyo malaki po ang treasure kapag may mga bangkay o mga buto ng tao na makikita dyan na naka-X.
Pero yung mga naka-X na nakaukit sa bato, yan po ay sinasabing landmark. So pag sinabing landmark po ay palatandaan na may treasure dyan. At marami tayong markang makikita dyan katulad ng mga pagong, heart shapes, triangles ay nandyan po ay magkakasama. Yan ay nagsasabi naman ng nasaan naroon ang nakatagong kayamanan. Yun po ay ang sinusundan, yung mga sign na magkakasama sa X. So hindi ibig sabihin direct to the point ang X dyan na mismo, kundi may giveaways lang dito sa X. So may makikita tayong giveaways dyan sa X ayon po sa naka-recover na ka-treasure hunter natin na may nakuha siyang mga gold coins dyan sa X, sa paligid ng X. Pero distansya pa po ang big deposit dito sa X. Maaring may distansya po siya ng 40 meters ang layo mula po sa deposit na pinakamalaki. At ang lalim po ay yung nakita natin na na-recover ay nasa 70 feet. So ang iba ay maabot pa po ng 100 feet. Depende sa makikita nating mga markers doon po sa napagkuhanan ng X. So pag may nakita tayong X, yan po ay landmark. So pag landmark, ibig sabihin palatandaan po na may treasure dyan at may mga kasamahan na mga marker yan. Mga pagong, yung karamihan dyan, yung turtle, at kung ano-ano pa pong makikita nating nilagay ng mga Japanese Imperial Army na mga marker. So yun po ang pinagkaiba ng X sa sinasabing cross. At kung mayroon po kayong maidagdag dito sa ating binahagi, mga ka-treasure hunter, pakidagdag upang makadagdag ng kaalaman sa ating mga ka-treasure hunter na mga nanonood sa ating videos. At kung mayroon po kayong comments o reaction tungkol po dito sa ating ibahagi, paki-comments na naman po sa ibaba. At kung mayroon tayong kaunting pagkakamali, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay tao lamang na nagkakamali. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-TH nagbabahagi. Maraming salamat po.